At mainit na umaga po sa inyong lahat. Good evening, sorry. Namiss ko kasi yung evening service kagabi po kasi nag-ano ako ng mga evening service sa church. Tinitingnan ko. Ayan, good morning po. Pakibati naman po ang inyong katabi, sa likod, sa harapan ng isang magandang umaga. Ayan. Sobrang init po, no? Lahat po tayo nakakaramdam, no? Kawawa yung mga aircon natin sa bahay. Pero alam ko po na hindi yung init na yan, yung magpapastop sa atin para pumunta ngayon, no? Para marinig yung revelation ng Panginoon. At tunay nga, last Sunday po, busog na busog tayo. Amen? Sino po yung busog na busog nung last Sunday sa preaching po ni Ma'am Noy? Amen. Introduction pa lang po yun. No? And tunay nga na punong-puno na tayo. Parang alam na natin, no? Pero excited pa rin po tayo kung ano yung mga maibibigay na mensahe ng mga pastors natin. And I know po that every one of us ay excited, no, na mapakinggan po. And truly that this world, no, ang dami po niyang maibibigay, ang dami niyang mai-offer, no. Pero kagabi po, nireveal sa akin ni Lord yung sa Proverbs 8:9. No, sabi dito, give me neither poverty nor riches. Give me just enough to satisfy my needs. For if I grow rich, I may deny you and say, who is the Lord? And I am too poor. If I am too poor, I may steal and thus insult God's holy name. Amen. Si King Solomon po ang sumulat nito, and inihingi na lang po, no, yung makapagsasatisfy ng needs niya. He's not asking for more. Ne? And nawa ganun din po, no, tayo, hindi na po tayo naghahangad ng higit pa dun sa kung ano yung ngayon nandito natin. Yun nga po sabi ni Ma'am Noy, no, walang masama na yumaman tayo, walang masama na magkaroon tayo ng malaking bahay. But let us always check our hearts, no? Let us guard our hearts through His Word. Kasi po hearts can be deceiving. Ne? And kung yung satisfaction na po natin ay nanggagaling sa Diyos, no, masasabi natin na thank you, Lord. Thank you, Jesus, sa lahat ng meron ako ngayon. And we are declaring sa buhay natin that apart from Him, we can do nothing. Amen. And dito po sa mundo, no, yung i-define ka ng mundo based sa standards niya. Kung ano ka lang silipunan, no? Ang liit lang ng tingin niya sa'yo. Pag di ka nakapagtapos, kapag wala kang pera, ang liit lang ng tingin niya sa'yo. Pero ang Diyos na tinanggap, ang Jesus na tinanggap natin, nakikita niya si God, no? Nakikita niya ang anak niya na si Jesus na tinanggap natin. That we have now a new identity, and that is Jesus. We are a son of God. No, napakasarap naman po nun. And ngayong umaga, nasa sa atin na lang po kung hindi po tayo mabubusog sa hinapag na ng Diyos sa atin. No? Ngayong araw na to is a celebration, and nawa, no, magpakabusog po tayo. Do not worry about, no, yung mga katabi natin, kung ano yung magiging itsura natin when we worship, when we praise the Lord. Let us just thank the Lord. No, let us feel the presence of our Lord Jesus Christ this morning. And I know we are all excited, no, sa umagang ito. And may I invite everyone to please rise up. Hallelujah. Let us all praise the Lord. Hallelujah, Jesus. We praise you, Jesus. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you.
be with you. I wanna be with you. That you're near. Everything is different. Everything's so different, Lord. I know I'm not the same. My life you changed. I wanna be with you. I wanna be with you. I will sing for you always. 'Cause in your presence, God, is where I want to stay. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. Now that you're near, everything is different. Everything's so different, Lord. I know I'm not the same. My life you changed. I wanna be with you. I wanna be with you. That you're near, everything is different. Everything's so different, Lord. I know I'm not the same. My life you changed. I wanna be with you. I wanna be with you. That you're near, everything is different. Everything's so different, Lord. I know I'm not the same. My life you changed. I wanna be with you. I wanna be with you. I wanna be with you. Praise your name, Jesus. I got a song and I sing it loud. My praise is pouring out. My praise is pouring out. If your praise will pour out to Jesus, somebody get a shout of praise. Hey, 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 hey. Oh. Say, blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of the Spirit. Oh, I was in His blood. Oh, and I can't stop singing. Freedom song. I'm praising my Savior all the day long, all the day long. I got a song and I sing it loud. My praise is pouring out, my praise is pouring out, and I will dance in your freedom now. You have brought me out, you have brought me out. Oh, everybody clap those hands. Come on, everybody clap those hands. Say, blessed assurance, Jesus is. You know we're singing in the room. Oh, what a foretaste of glory divine. Care of salvation. Care of salvation. A purchase of God. Purchase of God. Born of the Spirit. Say, I'm washing His blood, so I can't stop singing with a freedom song. I'm praising my Savior all the day long, all the day. Say, I got a song and I sing it loud. My praise is pouring out, my praise is pouring out. Now we'll dance it. You will brought me out, you will brought me out. I got a song, with a praise I'm singing. Hey, and I will dance it. You will brought me out, you will brought me out. Oh, and everybody clap those hands. Come on, come on. Never testify. Did He heal you? Did He free you?
Did he make you so? Yes. Did he make you whole? Yes, yes. Did he wash you? Yes. Transform you? Yes. Did he redeem you? Yes. Did he cleanse you? Oh. Yes, yes. Hey. Yes. Your victory. Yes. When he died for you. Yes. On Calvary. Yes, yes. Yes. Give you hope. Yes. When he filled you Yes. with the Holy Ghost. Yes, yes. Praise him. Yes. We worship him. Yes. Lift him high. Yes. We call him out. Yes, yes. Lift the sound. Yes. You make it loud. Yes. Yes. I got a song and a sing. Oh, praise is what I got. Praise is what I got. And I will dance. Sing your freedom now. You have brought me out. You have brought me You have out. brought me out. You have brought me out. I got a song. I got a song and Come on. sing it loud. A praise this morning now. A praise this morning now. And I will And I will dance. dance. Sing your freedom And I will now. dance in your freedom. brought me out. Sing your You freedom. have brought me out. I got a song. Song and sing it loud. A praise this morning now. Hey. Praise this morning now. And I will And I dance. will dance. Sing your freedom now. You have brought me You out. have brought me out. Brought me out. You have brought me out. Hey. Come on, clap your hands. Hey. Come on. Hey, 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 hey. Hallelujah, Jesus. Oh, we praise your name in this place, Lord God. Thank you, Lord. Oh, you deserve. Thank you, Jesus. Praise your name. Hallelujah. Thank you for the victory. Thank you for your life. Thank you for the cross of Jesus. Thank you that we have now the life, the fullness. Ang tunay na buhay ay nasa sa amin na. Hallelujah. We are now free from everything, free from slavery, from poverty. Lahat, Panginoon, the chains have been broken. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We have now a new identity. The old has gone. We are now a children of God. I am now the child of God. Can you say, I am now a child of God? Declare it. Declare it. I am a child of God. Hindi po natin to dapat ikahiya. Dapat po, we are saying it with confidence, with conviction, that I am a child of God. If God is for us, who can be against us? Hallelujah. Yes, Jesus. Praise your name, Jesus. Oh. Praise your name. Thank you, Lord. We will worship you in spirit and in truth. And right now, church, set aside muna natin lahat ng problema. Set aside natin kung ano yung mga sitwasyon na meron tayo ngayon. Let us feel the presence of our God. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Let's all sing. Let's all sing. Oh.
till all my fears are gone. Let's all sing one more time. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies till all my fears are gone. I'm no longer slave to fear. 'Cause I am a child of God. 'Cause I'm no longer slave to fear. 'Cause I am a child of God. Yes, you are. Yes, you are. From my mother's womb, you have chosen me, so God, your love has called my name. I've been born again. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. 'Cause I am a child of God. Yes, I am. 'Cause I'm no longer a slave to fear. 'Cause I am a child of God.
is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. Come on, church. There is power in the name of Jesus. All declare. There is power in the name of There's power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. Hallelujah. Power in the name of Jesus. You can do it. Power Shout in God. the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. Break every chain, break every chain, break every chain. I hear the chains falling. Oh, I hear the chains falling. It's Jesus. All sing church. I hear the chains falling. Sickness, discouragement. I hear the chains falling. 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 And I hear the chains falling. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. Break every chain, break every chain, break every chain. Break every chain, break every chain, break every There is power in the name of Jesus. Come on, church, declare it right now. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. So break every chain, break every chain, break Listen pa. every Come on, church, open your mouth. Let us declare the victory that is in us. in the name of Because of Jesus. Jesus, the new identity. There is Let us all celebrate. in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. Break every chain, break every chain, break every chain. All declare the
Binabatay ka, Panginoon, kung sino ka base sa aming kaalaman bilang tao. Pero ang aming karunungan, Panginoon Diyos, ay hindi sapat para sabihin kung sino ka talaga. Pero ikaw, Panginoon, ayon sa aklat ng Exodus 34, verse 6 and 7, akong si Yahweh ay mapagmahal, mahabagin, banayad at mabagal, makupat ng magalit, mapag-aruga, mapagkalinga. Panginoon, nung nalaman namin kung sino ka talaga, doon lumitaw, Panginoon, at aming pananampalataya sa iyo na ikaw ay mabuting Diyos at hindi ka makikumpara sa mga Diyos ng mundong ito. Lumalakas sila at tingin namin sila'y makapangyarihan. Walang katibayan, walang ebidensya. Pero nung ikaw, Panginoon, nung sinabi mong ikaw ang Diyos na magpagmahal, ipinakita mo ito, Panginoon, ng maraming mga saksi. Kung kami man, Panginoon, hindi namin ito nakita ng personal namin mga mata, sa magitan ng Banal Espiritu at sa mga salita mo, Panginoon, tila nakikita namin ng literal. At nung sabihin mo sa amin, Panginoon, ang sino man tumanggap at manalig sa akin, ay bibigyan mo kami ng karapatan na maging anak mo. At bilang anak mo, Panginoon, isang malaking bagay na yun sa amin. Pangalawa lang ang mga material na bagay. Pero kapag sinabi mo sa iyong labi, Panginoon, at hindi mo lang sinabi verbally, Panginoon, isinulat mo yan sa iyong aklat ng buhay. Panginoon, nagpapatunay ang salita mo, totoo. Kaya naman, Panginoon, bilang anak mo, ang aming pagsamba at pasalamat sa iyo ay bunga lamang, Panginoon, naranasan namin ang pag-ibig mo. Kaya marapat kang sambahin, O Diyos. Ikaw ay karapat-dapat na mahalin. Dahil naramdaman namin kung paano magmahal. Walang nagturo sa amin, Panginoon, kung paano magmahal. Pero, Panginoon, higit walang nagturo sa iyo kung paano magmahal. Dahil kalikasan mo ang mapagmahal. Kapatid ko sa Panginoon, marapat bang sambahin ng Panginoon sa buhay mo ngayon? Come on, worship Him. He's a good God. Hallelujah! Oh, Jesus! Hallelujah! Thank you, Lord God. Panginoon, sa oras na ito, kami ay kumpiyansa, kami ay secured, Panginoon. Dahil ang pag-ibig na yan, hindi yan mabubura ng problema. At ang pag-ibig na pinaranas mo sa amin, walang anumang chemical sa mundong ito na pwedeng bumara dyan. Dahil ang pangalan, O Diyos, ay nakasulat sa iyong mga palad. Kaya, Panginoon, maraming salamat. Hindi kami talunan, O Diyos, sa mundong ito. Kami mananagumpay. Sinabi sa iyong mga salita, sino daw ang mananagumpay? Ang mga sumasampalataya, si Jesus na anak ng Diyos. Kapatid ko sa Panginoon, kung ikaw'y sumasampalataya sa Panginoon, ikaw ay mananagumpay. Sumigaw ka ng tagumpay na ikaw ay anak ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah, Lord God! Walang higit sa iyo, Panginoon. At walang babantay sa iyo kailanman. Walang ibang Diyos sa mundong ito na higit sa iyo. Hallelujah, Jesus! Ikaw ang mabuting Diyos magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and say, I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it.
Hallelujah. Lahat po ng anak ng Diyos magsabi ng, purihin ka, Ama. Purihin ka, Ama. Amen. Hallelujah. Lahat po ng anak ng Diyos, in Christ, amen, we all have the capacity. In Christ, because in Jesus Christ, we are complete eh. And the world is denying that. Dinideny ng mundo yon. At Satan is deceiving us, continually deceiving us na hindi mo kayang magbigay. Kulang ang iyong pera. Ayan, pambayad na yan kay Bill Gates. And the devil is always telling us na pagka binuksan mo yung wallet mo, kulang yan. No? Yung laman ng wallet ay hindi laging sapat. But the truth is, with Christ, everything is already provided. Amen? Sabi nga po ng salita ng Panginoon, ibinigay na ng Ama ang kanyang anak, ano pa ang hindi niya kayang ibigay sa iyo? Amen? Tanungin nyo nga yung sarili nyo ngayon, ano pa ang hindi kayang ibigay ng Diyos sa akin? Hallelujah. Dito sa mundong ito, ang pera ang laging hinahabol, karamihan ng tao. Pero sabi ng Diyos, money is the least among all things. Amen? Hindi dapat tayo ang naghahabol sa pera. Amen? Hindi tayo ang dapat naghahabol sa yaman, sa success. Tayo ang hinahabol niyan. Huwag mong habulin kasi naghahabulan kayong ganun, no? Huwag mong habulin. Stay put, stay on your faith in Jesus Christ, and you'll see, you'll experience His goodness in your life. God remain faithful noon, ngayon, at magpakailanman. Amen po. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon, tunay nga na may binibigkas, may sinasabi, Panginoon, may isinisigaw ang mundong ito. Na kami, Panginoon, ay hindi sapat. Ano man ang gawin namin, Panginoon, ay may kakulangan. Sa kaliwa, may kakulangan. Sa kanan, may kakulangan. Sa harapan, may kakulangan. Sa likod, may kakulangan. But Lord God, thank you because you're focusing us to see who we are from the inside. And when we look in our hearts, we see Jesus Christ, and He is more than enough in our lives. Siya ay higit pa, Panginoon. Ikaw ay higit pa sa sapat sa aming mga buhay. That's why this morning, Lord God, we will give with a cheerful heart. And we are so grateful, Lord God, for all the good things that you have done in our lives. We praise you and we glorify you in Jesus' name. Amen and amen. In your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. Stand before
Magandang umaga po sa ating lahat. Sama-sama po nating pagbulayan ng salita ng Diyos sa umagang ito. So ang topic po natin sa umagang ito is the Word. So sige po, para agad tayo matapos. So the Word defined. Ano ba ang kahulugan ng Word? So ito po ay hinango sa Greek word na cosmos. Ano po ang ibig sabihin ng cosmos? Cosmos is originally a Greek word meaning both order and word. Because the ancient Greek taught that the word was perfectly harmonious and impeccably put in order. So ito raw po yung mundo na kung saan mayroong pagkakaisa, perfect. So wala pong anumang pagkakamali. Mayroon pong pagkakaugnay-ugnay ang lahat ng bagay. Mayroong pag-ibig. At mayroong perfect order. So wala po tayong makikitang anumang kamalian doon sa mundo na nilalang ng Diyos. Ito po ang mundo na ibinigay sa atin ng Diyos. Yung pong mundo na walang kapintasan. Yung mundo na walang anumang kaguluhan. Ito po ang ibinigay sa atin ng Diyos. So, tandaan po natin, ganito po ang mundo na nilalang ng Diyos para sa tao. In Genesis chapter 1, ganito po ang ating mababasa. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. So kung titingnan po natin ang Genesis chapter 1, verse 1 to 2, malayong-malayo po siya doon sa meaning ng cosmos. Hindi po siya tumutugma. Kasi ang sabi po dito, walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. So hindi po ito ang cosmos na nais ng Diyos na ibigay sa tao. Kaya po bago likahin ng Diyos ang tao, inayos niya ang lupa na titirhan ng tao. Tingnan po natin ang pagkakasunod-sunod ng pagkaayos ng Diyos. So ito po yung God's creation. Sa day 1, ano po ang sinabi ng Diyos? Let there be light. Tandaan po natin, ang day 1, ito po ang pinakamahalagang creation ng Diyos, ang ilaw. And then sa day 2, ito po, nilalang ng Diyos ang sky or heaven, yung pong himpapawid. And day 3, yung land, earth, water, sea, at yung mga halaman. So day 3 po yon. At sa day 4, ito po, yung araw, yung buwan, at mga bituin. Day 5, yung mga ibon, yung mga isda, at yung mga malalaking isda, yung balyena. And day 6, tingnan po natin, nilikha niya ang mga animals and human. So balik po tayo dun sa day 1 ng sabi ng Diyos, let there be light. Hindi po ito pangkaraniwang ilaw. Hindi po ito ang ilaw na nanggagaling sa araw. Kasi po yung araw nilikha ng Diyos sa 4th day. So yung pong ilaw na ito, kaya po sinabi kong ito ang pinakamahalaga, sapagkat ang ilaw na ito ay ang ilaw na nanggagaling sa Diyos. Hindi po ito ilaw na galing sa araw. Tandaan po natin yon. Kaya po, napakahalaga. Kung wala ang ilaw na ito, hindi magkakaroon ng harmony. Hindi magkakaroon ng pagkakaayos-ayos sa mundong ito without this light. Ano ba ang ilaw na ito? Next verse po. So sabi po dito sa John 8:12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman.
So ito po yung day 1 na sinabi ng Diyos, let there be light. Ito po ang ilaw ng Diyos. Kaya po, kahit na matirik ang init ng araw, hindi po yon ang magbibigay ng kapayapaan sa tao. Hindi po yon ang magbibigay ng kaayusan sa mundo, kundi ang ilaw na nanggagaling sa Diyos, which is our Lord Jesus Christ. Kaya kung wala po si Kristo sa buhay ng tao, wala ang liwanag sa kanyang buhay. Walang harmony, walang order, walang peace sa kanyang buhay. Kaya ito po ang pinakamahalagang sinabi ng Diyos, let there be light. So alam po natin, nung sa verse 1 and 2, hindi pa ayos ang lupa. Pero nung lalangin ng Diyos ang lahat ng ito po ay naging cosmos na. Nagkaroon na ng perfect na kaayusan, nagkaroon na ng katahimikan, kapayapaan sa buong mundo. Bakit? Ano ang purpose ng Diyos? Bakit niya inayos ang lahat ng bagay bago ang tao? Sa next verse po, ito po ang dahilan ng Diyos. Si Yahweh ang may-ari ng sangkalangitan, samantalang ang daigdig sa tao niya ibinigay. Inayos ng Diyos ang lahat ng bagay upang sa ganon, ito ay ibigay sa tao sana bilang permanenteng tahanan. So ang langit, hindi po ito pagmamay-ari ng tao. Ito po ay ibinigay ng Diyos as permanent dwelling place. Kasi po yung langit, kapag ka nananalangin, ang mga tao sa Old Testament, ang prayer po nila, hear us, O Lord, in heaven, your dwelling place. So ang langit po ay tirahan ng Diyos. So kung ang langit ang tirahan ng Diyos, ang lupa ay tirahan natin. Hindi po ito natin pag-aari. So wala po tayong pag-aari sa mundong ito. Sa next verse po, ganito ang sinasabi, wala tayong dilalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag-alis natin. Kaya po, maliwanag, binigay sa atin ng Diyos ang earth as permanent dwelling place, hindi po natin pag-aari. Kaya po sinasabi niya dito, wala tayong anumang dala sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag-alis natin. Sabi nga po ng aking nabasa, it's only in the Philippines daw. Sa Philippines lang daw nangyayari, dumating ka, wala kang daladala, nabusog ka, pag alis mo, ang dami mong nasyaron. So sa Pilipinas lamang daw po, nangyayari ang ganon. Pero, dito po sa lupa na ating kinatitirhan, wala po tayong madadala kahit anuman. So pinatira tayo po ng Diyos dito para po ano? Susunod na verse. Ito po yung gagawin natin. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon likahin natin ang tao ayon sa ating larawan. Ayon sa ating wangis, sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa impapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Ito po ang ating gagawin dito sa mundo na ating kinatitirhan. Tayo po ang mamamahala sa ibang nilikha ng Diyos. Hindi po tayo ang mamamahala sa ating kapwa. Ito lamang po ang dapat nating pamahalaan. Kaya nga po nagkakaroon ng kaayusan dito sa mundo kasi ang tao, pinamahalaan niya ang lahat ng ibang nilikha ng Diyos. At siyempre, kung ang tao ang namamahala sa mga ibon, sa mga isda, sa mga animals, sino naman ang mangangalaga sa tao? Next verse. Ang sabi po dito, ang pinakamataas na langit, ang daigdig, at ang lahat ng narito ay kay Yahweh. So, lahat po, tayo po na nasa daigdig, tayo po ay kay Yahweh. Kaya nga po, bakit mayroong kaayusan? Ang tao namamahala
sa lahat ng nilikha ng Diyos at ang Diyos ang siyang namamahala sa tao. Sa panahon pong ito, ang sabi po, tayo ay pag-ahari ng Diyos, pero meron po tayong free will. Ibig pong sabihin, ang ating puso at kaisipan ay pag-aari pa ng Diyos sa panahong ito kung bakit masasabi nating ang ating tinitirang word ay cosmos. Mayroong harmony, mayroong perfect peace sapagkat ang Diyos ang lahat-lahat. Dahil ang puso ng tao ay nasa Diyos pa. Subalit, ang lahat ng magagandang layunin ng Diyos, ito po ay nawalang kabuluhan, ito po ay nasayang dahil po sa pagsuway ng tao sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, huwag mong kainin yan, huwag mong gawin yan. Subalit, ang sabi ng dyablo, okay lang na kainin mo yan. Okay lang na gawin mo yan. So alam natin, sa pagpunta, sa pagtukso ng dyablo sa tao, may daladala siyang napakatinding kamandag, napakatinding venom. Kung ang tao, kahit na nagsasabog ng venom, ang dyablo, kung hindi siya maniniwala, walang epekto ang venom sa tao. Kung hindi siya maniniwala, hindi pwedeng makapasok ang kamandag na dala ng dyablo sa tao. Kaya nga po, ang naging susi, bakit nakapasok ang dyablo sa mundo ng tao? Dahil naniwala siya sa dyablo. Sinabi na ng Diyos, huwag mo. Pero sabi ng dyablo, okay lang. Sino ang pinanigan ng tao? Ang dyablo. Kaya nga po, sa susunod na verse, makikita po natin ang naging epekto. Sa 2 Corinthians 4:4, ang sabi po dito, hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan ng daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So ano po ang sinasabi? Binulag sila ng Diyos ng kasamaan ng mundog ito. Blinded by the God of this world. So yun po ang sinasabi, and the God of this world blinded their mind. So ito po, dahil po pinaniwalaan nila ang dyablo, pumasok ang kamandag ng dyablo sa puso ng tao. At ang naging dahilan, ito po ay nabulag ang puso at kaisipan ng tao. The eyes of understanding, yung pong mata ng puso, yun po ang binulag ng dyablo. Kung bakit hindi na makita ng tao ang katotohanan. Hindi na niya makita ang liwanag. Kaya nga po sinabi ko, yung day 1 napakahalaga. Yung liwanag. Ito po yung liwanag ng Diyos na hindi na nakita ng tao. Kaya po gumawa siya ng iba't ibang mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Kasi po, bulag na siya. Hindi na niya alam kung ano ang tama at mali. Dahil nabulag ang puso niya dahil sa kamandag ng dyablo na hinayaan niya na makapasok sa kanyang puso dahil sa kanyang paniniwala. So siguro po, bakit naging God of this world ang dyablo? Ito po ay dahil pinapasok siya ng tao sa kanyang mundo. So kumbaga, kung ikaw ay Pilipino, papasok ka sa Amerika. Kung bibigyan ka ng karapatan ng Amerika na gawin kang American citizen, kahit na ikaw ay Pilipino, magiging American citizen ka na. So kumbaga, ang tao ang siyang nagsilbing Bureau of Immigration ng dyablo. Nang tanggapin niya ang dyablo sa kanyang mundo, naging permanent citizen na siya ng kanyang mundo. Bakit natin nagawa ito? Sa next verse po, para po maging maliwanag, tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo.
So tayo po ang original na Diyos ng sanlibutan ito. Kasi ibinigay sa atin ito ng Diyos para pamahalaan natin. Kaya senior natin ang ating citizenship sa Diablo kung bakit siya naging Diyos ng sanlibutan ito. So pareho na tayo ngayon. Ano ba ang kahiban? So yun nga, sinasabi ko nga, sa pagpasok ng Diablo sa mundo natin, walang tigil ang kanyang pagbubuga ng kamandag. Kaya kung titingnan natin sa panahon ni na Eva at Adan, dahil konti pa lang ang tao, hindi ganoon katindi ang kamandag, ang epekto ng kamandag. Pero sa pagdami ng mga tao, makikita natin kung gaano kalala ang naidulot ng kamandag na dala ng Diablo dito sa mundo. Kumbaga po, parang kung iisipin mo, katawa-tawa ang nangyari sa tao. Pero ito po ay talagang nangyayari. Kung minsan masakit, tanggapin. Pero totoo po itong nangyayari. Ang sabi ng Diyos, pamahalaan mo. Anong ginawa ng tao? Kinain niya ang hayop, kinain ng tao. Ang hayop, kinain ng kapwa-tao. Ay kapwa-hayop. Imagine, ang sabi ng Diyos, pamahalaan mo. Pero, kinain ng tao at kinain din siya ng hayop. At ang malala pa, ang sabi ng Diyos, ikaw ang mamahala sa kanila. Ano ang ginawa ng tao? Sinamba ang sinabi ng Diyos na pamahalaan ng tao. Di ba yung mga Israelita, gumawa ng guyang ginto at sinabi nila, ikaw ang aking Diyos. Wherein tayo ang mamamahala dapat sa kanila, tapos gagawin mo siyang Diyos. Di ba katawa-tawa? Pero totoo. Hanggang ngayon, ito ay nangyayari sa atin. Parang yung isang mayamang lalaki, makapangyarihan, kukuha siya ng maraming katulong. And then, yung mga katulong, tutuloy doon sa mga magagarang mga kwarto, magti-text, magti-TikTok. Tapos, yung amo, siya ang naglalaba, siya ang nagluluto, siya ang naglilingkod sa kanyang mga katulong. Di po ba katawa-tawa? Pero yun ang totoong nangyari sa tao. Katawa-tawa. Yung pinamamahalaan natin, yun ang sinasamba natin ngayon. At meron pang mas matindi. Ang sabi ng Diyos, yung mga halaman, yun ang panggagalingan ng iyong pagkain. Ano ang ginawa ng tao? Kung babasahin po natin ang Isaiah chapter 44, ganito po ang sinasabi. May isang tao pumutol ng kahoy sa bundok. Hinati ang kahoy at yung kalahati, ginawa niyang paggatong. Pag malamig, sabi niya, ang sarap ng init kapag sinigaan yung kahoy. Tapos yung kalahati, gumawa siya ng rebulto. At ang sabi ng tao, ikaw ang aking Diyos. Di mo ba? Katawa-tawa. Biro mo, binigay ng Diyos para panggalingan ng iyong pagkain. Ginawa ng tao na rebulto. Ano ba ang pagkaiba? Doon sa kahoy na ginawa niyang paggatong kapag malamig siya, ang sarap ng init. At doon sa kalahati, ginawa niyang rebulto at sinasamba niya. Ang sabi niya, ikaw ang aking Diyos. So masakit man pong tanggapin, ito po ay totoong nangyayari. At ito po ay sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga po, kung i-analyze natin, nabaligtad ang kaisipan ng tao. Kaya ngayon, nakikita natin, yung tama nagiging mali. Yung mali nagiging tama. Kasi nga, wala na ang ilaw na pumapatnubay sa tao. Even now, hindi po nawala ang pagsasabog ng kamandag ng Diablo sa mundong ito. Kaya po patuloy na lumalago ang kasamaan ng mundong ito. Pero po alam po natin na napakabuti ng Diyos.
Hindi po sinukuan ng Diyos ang tao. Sinikap pa rin ng Diyos na pagharian ang tao. Kaya nung dumami na po ng dumami ang mga tao at lumala ng lumala ang kamandag ng dyablo, ang sabi po sa Genesis, di ba, na wala nang ibang iniisip ang tao kundi pawang kasamaan lamang. So nais ng Diyos na ipakitang muli ang kanyang paghahari sa tao. Kaya po, pinili niya si Noah at nilipol ang sangkatauhan upang ipakita ng Diyos ang kanyang paghahari sa tao. Nung una, naging maganda ang pagtugon ng tao, na ipapakita ng tao ang paghahari ng Diyos sa kanyang mundo. Subalit, nung dumami ng dumami ang tao, tumindi na naman ang kamandag na isinasabog ng dyablo. At ang mga tao ay nagpakasama na naman. Sumamba na naman sila sa mga Diyos-Diyosan, gumawa na naman sila ng karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Kaya nga, sa panahon po natin ngayon, di ba, ang sinasabi natin, malala na ang nangyayari sa mundo. Ang sabi po ng Ecclesiastes, dito sa mundo, walang bago. Yung nakikita natin ngayon na malala, ito po ay nangyari na noong unang panahon. Kung sinasabi po natin ngayon na ang lalaki gusto kapwa lalaki, nangyari na po iyon sa panahon bago si Noah at pagkatapos ni Noah at hanggang ngayon. So tuloy-tuloy lamang po yun. Parang nagkakaroon lamang po ng stage. Bawa yung COVID, lumakas ang stage tapos bumaba. So ganun po ang virus na nangyayari dito sa mundo. Paulit-ulit na nangyayari. So tinawagan po niya si Noah at hindi rin po naipakita ng mga pamilya ni Noah, ng lahi ni Noah, ang paghahari ng Diyos. Kaya po, hindi pa rin sumuko ang Diyos. Tinawagan niya si Abraham. So si Abraham po, naipakita ni Abraham ang paghahari ng Diyos sa kanyang buhay. Hanggang sa dumami ang lahi ni Abraham, sila ay naalipin sa Ehipto at inilabas sila ng Diyos. Ang sabi ng Diyos nung ilabas sila sa Ehipto, tinubos ko kayo sa pagkaalipin, ngayon kayo ay akin ng pag-aari. So, mula sa Egypt, pinagharian ng Diyos ang mga Israelita hanggang sa maidala sila sa lupang pangako. So makikita po natin, mababasa po natin, kung babasahin natin ang kasaysayan, paulit-ulit silang nagkakasala, pero patuloy silang iniingatan ng Diyos. Masakop sila pagka dumaing, tutulungan sila ng Diyos. Kasi po, pinaghaharian sila ng Diyos. Pero dumating sa punto nung nasa promised land na sila, muli na namang ipinakita ng lahi ni Abraham ang kabiguan na sila ay pagharian ng Diyos. Sa panahon ni Samuel, itinakwil ng lahi ni Abraham ang Diyos nung sila ay humingi ng hari. So ang Diyos ang naghahari sa kanila. Pero sa panahon ni Samuel, pinilit nila na magkaroon sila ng hari na taong kamukha nila na maghahari sa kanila. Nalungkot si Samuel dahil sa ginawa ng mga Israelita, subalit sinabi ng Diyos, huwag kang malungkot. Hindi ikaw ang kanilang tinanggihan. Ako ang kanilang tinanggihan. Sige, pagbigyan mo sila. So kaya nga po, pinagbigyan sila ng Diyos at nagkaroon sila ng hari sa katauhan ni Saul. So si Saul, hindi po siya naging tapat sa Diyos at napalitan po siya ni Haring David. Sa panahon po ni Haring David, naipakita ni David sa kanyang buhay, sa kanyang nasasakupan, ang paghahari ng Diyos. Subalit ang mga sumunod na naging hari, ang kanyang anak, si Solomon,
nagpatuloy ang pananalasa na naman ng kamandag ng dyablo. Sa huling bahagi ng buhay ni Solomon, siya ay naglingkod na rin sa mga Diyos-Diyosan. At nahati ang kaharian hanggang sa naging dalawa ang kaharian ng Israel at ang Huda. At ang lahat ng mga naging hari ng Huda ay puro masasama. Iniligaw nila ang mga tao sa maling gawain. Sila ay muling sumamba sa mga Diyos-Diyosan, nag-aalay ng kanilang mga anak. Imagine, kapag binabasa ko to, kinikilabutan ako. Iaalay mong buhay, susunugin mong buhay ang iyong anak bilang handog sa Diyos-Diyosan. Ni minsan, hindi hiningi ng Diyos na gawin yon. Yun ang nadatnan nilang practice doon sa lupang kanilang sinakop, yung Kanaan. Kaya, sa pagpapatuloy ng kasamaan nila, pinabayaan na sila ng Diyos. Kaya dumating ang panahon na sila ay nasakop ng Babylon. Pagkatapos ng Babylon, ng Persia, pagkatapos ng Persia, ng Greece, at pagkatapos ng Greece, ng Roma. So dito, sa panahon ng mga Romans, dito na ipinakita ng Diyos ang kanyang sukdulang biyaya, sukdulang pag-ibig sa tao. Sa next verse po natin, mababasa natin, ito po, ang sukdulang biyaya at pag-ibig ng Diyos. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi kailanman sinukuan ng Diyos ang tao, dahil mahal na mahal ng Diyos ang tao. Subalit ang verse na to, ito po ay mayroong kondisyon. Ang sabi po ng talata, kung sino man. So kung sino lang ang mananampalataya, yon ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gaano man kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, hindi pwedeng i-restore ng Diyos ang sanlibutan. Hindi pwedeng iligtas ng Diyos ang sanlibutan. Kasi nga, nandito na ang dyablo. Hindi na siya pwedeng palayasin dito sa mundo na ating ginagalawan. Naging permanent citizen na ang dyablo. Ito po ang isang dahilan, doon po napanood kong documentary ng mga Jew. Isa po sa malaking dahilan bakit hindi sila naniwala sa ating Panginoon. Kasi ang alam nila, ire-restore ng Diyos ang mundo. Na ang sabi nila, wala nang hahawak ng sandata, wala nang mananakop, wala nang mga-api. Pero nakikita po natin sa pagkamatay ng ating Panginoon, kung gaano ang sistema ng mundo, yun pa rin ang naging sistema ng mundo. Wala pong pinag-iba. Sapagkat po, ang binayaran po ng Panginoon, hindi ang sanlibutan, kundi ang kamandag na isinasabog ng dyablo. Ang kasalanan ang binayaran ng Diyos. Ang kamandag ng kasalanan. Kaya nga po, di ba kapag ka ang isang tao ay natuklaw ng ahas, kapag ka in-inject siya ng anti-venom, malaki ang tsansa ng tao na siya ay mabuhay, na siya po ay hindi mamatay. Hindi po 100%. Ngayon, paano po ginagawa ang venom? So, konting ano lang po, trivia. Yung pong venom, kukuha po sila ng mga malulusog na kabayo. So yung mong malulusog na kabayong yon, i-inject nila ng konting venom. Kukuha sila ng kamandag ng ahas, i-inject sa kabayo. At ang kabayo po, siyempre, para siyang natuklaw ng ahas, magkakasakit ang kabayo. Mayroong namamatay, mayroong hindi. Yung hindi namatay, yan, nag-survive siya sa konting venom. Muli nilang, pag nakabawi yung kabayo, muli nilang i-inject
ng mas maraming venom. So magkakasakit na naman ng kabayo at mayroong magsasurvive. So hanggang sa marami na ang ini-inject na kamandag sa kabayo at napagtatagumpayan ng kabayo ang kamandag ng ahas. Doon sila kukuha ng dugo ng kabayo na ihahalo sa kamandag ng ahas. At yon ang ginagamit nilang anti-venom. Kaya po kapag ka natuklaw ng ahas ang tao, in-inject siya ng anti-venom, malaki ang pag-asa na ang taong yon ay mabubuhay, ay hindi mamamatay. Pero po, hindi 100% na siya ay mabubuhay. Pero po, ang Panginoon, yun po ang ginawa niya ng solusyon. Ang Panginoon, siya po ang naging anti-venom sa kamandag na ibinubuga ng dyablo. Sa next verse po, ganito ang sinasabi, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit, alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. So si Jesus po, hindi siya nagkasala. Ibig sabihin, walang epekto sa Kanya ang kamandag ng dyablo. So 100% yung kabayo, tinatablan ng kamandag ng dyablo. Pero po, tinuturukan siya ng konti-konti para ma-immune. Subalit ang Panginoon, kahit na gaano karami ang bugang kamandag ng dyablo, hindi siya apektado ng kamandag. So, kung kukuha ka ng dugo na ihahalo sa kamandag, pinaka-the best ang dugo ng ating Panginoon. Kasi immune siya sa kamandag ng dyablo. Ngayon, sa susunod na verse, ang sabi, siya ay naging kasalanan. So naging kasalanan ng ating Panginoon. Wala siyang kasalanan pero itinuring siyang makasalanan. Kinuha niya ang lahat ng ating kasalanan, inihalo sa kanyang dugo. Kaya naging pinakamabisang anti-venom ang ating Panginoon. Kaya ang sinasabi sa John 3:16, sino mang manampalataya, sino man na iturok ang anti-venom, ang Panginoon, ang sabi po niya, hindi na siya mapapahamak. Kaya tayo po na tumanggap sa ating Panginoon, na iturok na ang anti-venom sa ating mga buhay. Kaya yung kamandag ng dyablo, kahit gaano yan katindi, hindi na siya pwedeng makapatay sa atin. Wala na pong kapangyarihan, wala nang karapatan ang dyablo sa buhay natin. Wala nang kapangyarihan ang kanyang kamandag na tayo ay muling patayin kasi may anti-venom na tayo. Pero nasasaktan pa rin tayo. Kung gagawa ka ng kasalanan na dulot ng venom ng dyablo, masasaktan ka. Pero hindi ka na kailanman mapapatay ng kamandag ng dyablo. Pero siyempre, ang tanong, bakit nagkakasakit pa tayo at pinaka-worst na uuwi sa kamatayan? So, ito po ay reality. Lahat po tayo ay nakakaranas ng sakit, nakakaranas ng kamatayan. Marami na po tayo mga kapatid na gumraduate na sa Panginoon. So bakit? Kasi po, ang kamatayan, sabi nga po ng Hebrew chapter 9:27, itinakda ng Diyos ang kamatayan sa tao. Bakit po? Kasi po, ayaw ng Diyos na tayo na Kanyang iniligtas, na ang Espiritu niya ay nasa atin, manatili tayong kasama ng dyablo sa mundong ito. Hindi po, gusto ng Diyos yon. Kaya ang tanging paraan para makasama natin ang Diyos, eternity, kailangan mamatay ang ating physical na katawan. Para po sa naghihintay sa atin, ganito po ang sinasabi,
Ang sabi ni Yahweh, ako ay lilikha ng isang bagong lupa at bagong langit. Ang mga bakas ng nakaraan ay ganap ng malilimutan. Imaginein po natin ito. Ang bakas ng nakaraan ay malilimutan na dahil sa inihanda ng Diyos na bagong langit at bagong lupa. Kaya po sa mga pamilya natin, alam ko po, lahat po tayo siguro dito ay nakaranas na namatayan na. Yung ating mga magulang, namatayan na tayo ng kapatid. Napakasakit po, di ba, kapag ikaw ay namatayan. Pero alalahanin po natin na wag nawang dumating sa punto na kapag namatayan tayo, isusumpa natin ang Diyos. Magtatampo tayo sa Diyos. Wag po. Kasi po, dito sa pangako ng Diyos, imagine, yung namatay nating kapatid na umuwi na sa Panginoon, hindi na niya matatandaan pa. Yung kahirapan, sabi po dito, ganap na malilimutan. So pagluksa po natin, masakit, pero wag pong dumating sa punto na sisihin po natin ng Diyos. Kasi po ang kamatayan, bagamat ayaw ng Diyos, pero dahil sa bunga ng kasalanan, kinailangan ng Diyos na mamatay ang ating pisikal upang sa ganon, makamtan natin ang isang bagong langit at bagong lupa. Next verse, ganito rin po ang sinasabi, subalit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katuwiran. Ito po ang pinakahihintay natin, yung bagong langit at bagong lupa. Ang sabi po sa Revelation 21, yung bagong langit at bagong lupa, ang sabi, wala ng araw doon, wala ng dagat. Hindi na po kailangan ng araw. Bakit? Kasi po, ang Panginoong Hesus, siya po ang ilaw. At hindi na kailangan ng tubig kasi siya ang tubig ng buhay. Kaya doon sa bagong langit, bagong lupa, wala na ang mga bagay na nakikita natin dito. Kasi ang Panginoon, ang siyang lahat-lahat na, nandoon na, wala na tayong hahanapin pa. Siya na ang ilaw natin, siya na ang tubig na nagbibigay ng buhay sa atin. Kaya wag po nating lubos na ikalungkot kung tayo po ay gagraduate sa mundong ito. Sapagkat mayroon pong higit na maganda na naghihintay para sa atin. Pero gaya nga po ng sabi ni Paul, to live is Christ and to die is gain. So, kalimutan muna natin yung to die is gain. To live is Christ muna po tayo. Enjoy po natin yung ating pamumuhay dito sa mundo na ang Diyos ang siyang sentro ng ating buhay. So, yun po. Kaya nga po, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa. Ano po ang dapat nating maging asal dito sa mundong ito? Next verse po. Ito po ang sabi, kasi naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa. Ahanhin po natin ito. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Kaya nga po kung ang buhay po natin ay nasa Panginoon na, kung ang hinihintay natin ay ang bagong langit at bagong lupa, hindi na kailangan na ibigin natin ang sanlibutan. So tayo po ay nabubuhay dito, hindi po yon maikakaila. Pero wag na po nating ibigin ang mga bagay dito sa sanlibutan. Sapagkat mayroon pong higit na ibinigay sa atin ng Diyos. So ano po ang kailangan natin gawin dito po sa ating pagtatapos? Tinatawag ko na po ang music. So sa pagtatapos po natin, ito po ang gagawin natin. So sabi po niya, Mangangaral 8:15, kaya para sa akin, ang tao ay dapat magpakasaya sa buhay. So ito raw po ang gagawin natin. Magpakasaya sa buhay. Walang pinakamabuti kundi kumain, uminom, at magsaya. Ito ay magagawa niya habang siya nabubuhay. Okay.
Ito ay magagawa niya habang siya nabubuhay at nagpapakapagod sa mundong ito. So wag nating ibigin ang sanlibutan ito, pero kailangan tayong magpakasaya sa mundong ito. Ang sabi ng mga ngaral, kumain, uminom, at magsaya. So wala pong masama. Magpakasaya ka doon sa pagpapakapagod mo, pero meron pong mas higit na dahilan para po tayo ay maging masaya sa mundong ito. Ano po yung number 1 dahilan kung bakit tayo magiging masaya sa mundo? Enjoy intimacy with God. So yung pagkain, yung inumin, nakakasaya yon. Pero sa atin na kumilala na sa Panginoon, ang pinaka number 1 na magpapasaya sa atin, ma-enjoy natin ang ating pagiging malapit sa Diyos. Then if you enjoy intimacy with God, meron kang asawa, ma-enjoy mo ang asawa mo. Meron kang anak, ma-enjoy mo ang mga anak mo. Meron kang magulang, ma-enjoy mo ang mga magulang mo. Pinagpala ka ng Diyos, ma-enjoy mo ang pinagpaguran mo. At ma-enjoy mo ang magbigay ng sagana. So the key is intimacy with God. Sasama na ang lahat. Kaya kung tayo man po ay gumraduate sa mundong ito, lahat po tayo ay gagraduate sa mundong ito. Isa lamang po ang ating masasabi kapag naranasan natin ang intimacy sa Diyos, I graduated with highest honor. Kasi po, wala tayong panghihinayangan, wala tayong pagsisisihan sapagkat na-enjoy natin ang Diyos at na-enjoy natin ang lahat ng ibinigay sa atin. Kaya po, kung ang Panginoon natin ay na-enjoy natin, 100% magiging masaya ang ating buhay. So yung pong pinaawit ko sana, hindi pala na-practice. Ang sabi po ng awit, dun sa chorus, I never want to be apart from you ever again. So yung pong pamagat ng awitin, I want to sing. So sabi po ng, it's you, you have won my heart. Taken me into your arms. Comforted me like a friend. I never want to be apart from you ever again. Kaya po, kapag naranasan mo ang Diyos, you will never want to be apart again sa Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat po, O Lord, na ang buhay po namin ay tunay nga pong masasabi naming binago ng aming pagkakilala sa iyo, O Lord. Bagamat punong-puno ng problema sa mundong ito, O Lord, payapa naman ang aming mga puso, payapa ang aming buhay. Dahil ang Diyos na naghanda ng langit, ng bagong langit at bagong lupa para sa amin, dito pa lamang sa mundong ito ay lubos na naming nararanasan. Kaya nga po, O Lord, ang mga bagay ng mundong ito ay hindi na po namin nabibigyan ng pinakamahalagang panahon, Panginoon. Kundi, O Lord, ang lubos kang makilala sa buhay po namin, ito po, O Lord, ang siyang tinutumbok ng aming mga buhay. Maraming salamat po at po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. With a melody, you surround me with the sound of deliverance from my enemies. To know my
a child of God. Yes, we are children of God. Diba sabi po ng Ephesians, what manner of love the Father has bestowed upon us that we should be called the children of God. Isang napakalaking pribilehiyo po na tayo ay maging anak ng Diyos. At salamat po sa ating mga musicians, no, yung kabuuan po ng ating music team at sound system team at IT team. Kung mapapansin po ninyo, lumuwang po yung ating stage, no? Sa initiative po ni Engineer Edgar, nalipat po yung ating box. Ayun, nandun na sa dulo. Okay? At lumabas na yung kagwapuhan ni Brother Jonar kasi nasa labas na yung drum, di na kailangan nakakulong dun sa box. Ayan. At we really appreciate, no, the efforts of the whole team kasi kagabi pinapanood ko sila sa CCTV. Sabi ni Daniel, ini-stock mo kami. Hindi, tinitignan ko lang anong ginagawa niya. Okay, umuwi na po sila, magna-9 na. No? Para lang magkaroon tayong ng mga ayos, na music, worship, celebration ngayong umagang ito. Okay, mga volunteers po lahat yan. Wala naman tayong binabayaran from the church fund para sa kanila. No? Pero nagpupuyat sila, nagpapagal, nagkakarga ng sariling gas sa mga sasakyan nila. No, why do they do that? No, because I believe they feel the joy and fulfillment, no, of what they are doing. Kasi they are doing the purpose of God, yung layunin ng Diyos sa bawat buhay po nila. No, kaya kahit pagod po sila at kahit may mga trabaho din po silang iba, pero nasisiyahan po sila, nagagalak na maglingkod sa ating Panginoon through this ministry. Amen? Buti na lang po may pagkain sila kagabi, may pizza sila. Birthday po kasi ni Sister April. Happy birthday! Belated happy birthday. Okay? So, ang kabuuan po ng CFSM ay nagpapasalamat po sa inyong lahat and we appreciate all your efforts. Sige po, palakpakan po natin ang kabuuan ng team. No? Even the sound tech, hindi po madaling ayusin yung sound natin kasi di naman naka-surround. Oy, alam ko yung surround. No? Kasi open siya, no? Pero naayos po nila. Purihin po ang ating Panginoon. Okay? So, in conclusion po, dun sa pinangaral ni Brother Sol, salamat po Brother Sol, Pastor Sol. At tayo po ay i-journey niya. No, mula sa Genesis hanggang sa bagong lupa at bagong langit, no, yung pong plan of salvation ng ating Panginoon mula sa simula, dinala po tayo ni Brother Sol doon. At meron pa po siyang metaphor dun sa venom, no, which speaks of kasalanan. Okay? So, take note lang po, no, kapag binabasa po natin yung world, no, kasi yung topic natin world, no, yung pong world sa Bible, minsan, ang ibig niyang sabihin ay the world itself, yung earth, yung physical universe, physical earth. No? Halimbawa, yung God created the world. O, yun po yung ibig sabihin ng world doon, yung creation, no? Yung world, yung earth. Pag sinabi naman na, halimbawa, for God so loved the world, it speaks of the inhabitants of the world, yung mga tao, yung mga nabubuhay dito sa mundo. Okay? Pero pag sinabing, love not the world, neither the things that are in the world, yun po yung tinutukoy na worldly affairs or worldly system. Okay? So pag sinabing, love not the world, neither the things that are in the world. Wag daw po nating ibigin ang mundo. Ibig sabihin, wag nating ibigin kung ano ang iniibig ng mundo. Kung ano yung pinapahalagahan ng mundo. No? Kung ano yung pleasures ng mundo. Iba na po yung ating pleasures. No? Ang Diyos na ang kasiyahan ng buhay po natin. Okay? Hindi na po ang mga bagay dito sa mundo. Kasi if we love the world, kapag minahal po natin ang mundo, o yung sistema ng mundo, o yung mga bagay dito sa mundo, okay? Ibig sabihin yung mga worldly affairs, it will love you back more. No? Kapag minahal mo ang mundo,
mamahalin ka rin niya. I-embrace ka pa niya. Kaya kapag minahal natin ang mundo, mahihila tayo ng mundo. Kasi mamahalin ka niya pabalik. Diba? Nakasaad naman yan sa Word of God. Kapag minahal mo ang mundo, mamahalin ka niya pabalik. Pero kapag hindi mo minamahal ang mundo, the world will hate you. Sabi ni Jesus, diba? Ang mundo, magagalit siya sa'yo. Kaya kung hindi galit ang mundo sa'yo, ibig sabihin, kaibigan ka ng mundo, ibig sabihin, minamahal mo ang mundo. No? Yung worldly system, worldly affairs. Okay? Kaya nga napakalinaw ng salita ng Diyos, love not the world, neither the things that are in the world. Okay? So sabi nga ni Brother Saul, hindi na tayo alipin ng kasalanan. Why? Because we were already crucified with Christ. No? Naipako na tayo kasama si Kristo. And the world was crucified with us. Kaya po hindi na po natin buhay yung mahalin ang mga bagay na nasa mundo. Nagigets po ninyo? Yung mga makamundong bagay, hindi na po natin buhay yan kasi we were already crucified with Christ and the world was already crucified with us. Naipako ng kasama natin ang mundo. Kaya ang mundo na natin ngayon ay ang mundo ng Diyos, ang kaharian ng Diyos. Where there is harmony, okay, dati nawala, no? Sa worldly system, there's no harmony, there's no peace, there's no order. Pero sa mundo ng Diyos, there is harmony, may pagkakaisa, may pagmamahalan, may kaayusan, no? May kapayapaan, may kagalakan. Yan po ang mundo natin. Amen? Kaya po kung marirealize lamang po natin kung saang mundo tayo kabilang ngayon, no? Kung marirealize lang natin, matatanto kung saang mundo tayo kabilang ngayon, which is the world of God, ang kaharian ng Diyos, ang buhay po natin ay magiging puno ng kagalakan at kapayapaan in spite of what is happening in this world. Sa kabila ng mga nangyayari sa paligid natin o sa buhay po natin, dahil tayo ay we belong to God, we belong to the kingdom of God, sa kaharian ng Diyos, ang buhay po natin ay mananatiling mapayapa at mananatiling nagagalak. No, dahil sa presensya ng Diyos sa ating buhay. Okay? With God, kasama natin ng Diyos, kapiling natin ng Diyos, wala na po tayong hahanapin pa. Kaya patuloy po na baguhin ng salita ng Diyos ang ating kaisipan, no, nang sa ganon, makita po natin kung saang mundo tayo kabilang. No? Para makita natin, ma-expose sa atin kung ano ang mga masamang nagagawa kapag minahal mo ang mga bagay dito sa mundo. Diba? May expose eh. Kasi habang napapalapit tayo sa Diyos, habang nagiging intimate, close tayo sa Diyos, nagiging malabo na sa atin ang mga bagay dito sa mundo. Nag-fade na sa atin yung mga bagay dito sa mundo. Kaya hindi na nagahari yung takot. No, we were no longer slaves of fear. Hindi na tayo alipin ng takot. No, hindi na tayo alipin ng pag-aalinlangan, ng pagdududa. No, hindi na tayo alipin ng pag-aalala, no, dahil tayo ay nasa kaharian ng Diyos. Amen? Ang Diyos po natin, yung closeness natin sa Diyos, intimacy natin sa Diyos, ang magiging dahilan para maging malabo ang lahat ng takot na ibinibigay ng mundong ito. Amen po? Okay, salamat po sa Panginoon, sa Kanyang salita. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord God. Salamat po, Panginoon. Kung noon, Panginoon, naging bulag kami, hindi namin nakikita ang katotohanan. Kung noon, Panginoon, ay naging bingi kami, hindi namin naririnig ang iyong tinig. Kaya naging magulo ang buhay po namin. Naging chaotic, Lord, ang life po namin dahil hindi po namin kayo napapakinggan. Pero ngayon, Panginoon, salamat sa iyong mga salita, O Diyos, sa iyong mga makapangyarihang salita na patuloy na nagpapabago ng aming kaisipan. At ngayon, Panginoon, dahil nakikilala ka namin kung sino ka sa buhay po namin, Lord, unti-unti, Panginoon, naririnig na namin ang iyong tinig. Lord, hindi man marinig audibly, pero in our hearts, Lord God, in our hearts,
naririnig po namin ang iyong tinig, Panginoon, ang iyong boses, Panginoon, na nagsasabi sa amin na kailanman hindi mo kami iiwan, ipababayaan man, na nagsasabi sa amin na ikaw ay mabuting Diyos, na nagsasabi sa amin na minamahal mo kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong tinig, sa iyong boses, sa iyong mga salita, Panginoon, na patuloy, Lord God, na nagpapalakas sa amin bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya sa mundong ito. Yes, in this world, there will be tribulation, pero pinangako mo, Panginoon, you have overcome the world, so we can also overcome the world. Mapapagtagumpayan po namin ang mundo, Panginoon, dahil napagtagumpayan mo na ito. Salamat po, Diyos, ngayong umagang ito. Salamat sa iyong mensahero na ginamit. Patuloy ang iyong pagpapala, Panginoon, sa kanyang buhay. Salamat sa karunungan na patuloy yung pinagkakaloob sa kanya at sampunan kanyang pamilya, Panginoon. Alam ko, ikaw ay mananatiling mabuti, Panginoon, sa kanilang pamilya. Salamat po, Diyos, ngayong umagang ito at sa lahat po ng mga workers ng CFSM, Sunday School teachers, ushers, Lord, worship team, sound technician team, IT team, lahat po, Panginoon, ang kumikilos para sa iyong gawain. Purihin ka, Panginoon, sa kanilang buhay. Pinapasalamatan ka namin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Okay? I got a song and a sing